Sa Jane's Cafe kami nakita dahil malapit yun sa venue ng meeting ni Malos with one of her clients. Sa real estate siya nagtatrabaho while I'm a freelance writer and a part-time model at the same time. Okay, so anong ganap? At ikwento ko na sa kanya ang nangyari. Tahimik lang na nakikinig sa Malos, parang ina-analyze niya ang mga pangyayari. Girl, siguro may sira sa pag-iisip ang Chase na yan. Malos naman ang tagal mo nag-isip tas yan lang pala yung sasabihin mo. Kasi diba, iniiwasan ka tas bigla na lang susulpot para tulungan ka. Sabi mo, inisnab ka niya sa coffee shop but then he said if you want his number, all you had to do was ask. So anong drama yun? Ay, oo nga Hindi ko siya maintindihan. Pero mas hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ko ba siya pinag-aaksiyan ng oras? hindi ko siya kailangan sa buhay ko. I don't need to bother myself with his existence. I really have to put an end to this puzzle now. And just when I'm fully decided that I'm going to forget about him, here he comes, messing with my mind again. One fine Saturday morning ay naka-receive ako ng text from an unknown number. Aba naman, kala mo kung sino siyang VP kung makadiman. So I replied with, "And why should I do that?" Which the mystery texter replied with, "That's it. Sira na ang araw ko. Hindi na ako nag-reply pa sa unknown texter na yon. Grabe lang kung makapag-trip. Parang walang ibang magawa sa buhay." Sinuot ko na ang running shoes ko at lumabas na ako ng bahay. I run every morning and go to the gym twice a week to keep my body in shape. I'm not a full-time model pero it pays off when you take care of your figure. Habang tumatakbo ako, hindi ko maalis sa isip ko ang text na natanggap ko. Meet me at the park in 1 hour. Di ko alam kung bakit pero parang may sariling isip ang mga paa ko na kusang lumiko sa direksyon patungo sa park. Gusto kong huminto at bumalik sa pinanggalingan ko. Pero there's something na humihigit sa akin papunta sa park. I just couldn't figure it out. And I got there. Andun ako sa park at the exact time na sinabi ng unknown texter. I looked around hoping I'd see someone I know pero wala. Kusang dumako sa mga swing ang aking paningin. Siguro at the back of my mind I was thinking na si Chase ang nag-text sa akin kahit na imposible dahil di ko naman binigay ang number ko sa kanya. At saka, bakit naman ako iti-text ni Chase? Tumalikod na ako at handa nang umalis nang may biglang nagsalita sa likod ko. Anong flavor ang gusto mo? Paglingon ko ay nakita ko si Chase na may hawak na ice cream. Isang strawberry flavored ice cream sa kanan niyang kamay at chocolate flavor naman sa kaliwa. Strawberry? At binigay na niya sa akin ang ice cream na hawak ng kanang kamay niya. Nagtungo siya sa may swing at doon naupo habang kinakain ng ice cream niya. Sumunod lang ako at naupo din sa isa sa mga swing. Tahimik namin na kinain ang ice cream namin pero bago namin naubos ay sabay na naman kami nagsalita. Ikaw ba yung nag-text sa akin? Ha? Tumawa siya ng malakas. Tumawa lang siya ng tumawa at ang sarap niyang pagmasdan. Gusto ko rin sanang tumawa pero pinili kong manahimik at panoorin lang siya. Tumigil siya nang mapansin niyang kanina ko pa siya tinitingnan. Bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapo? Gwapo? Ha? Teka, saan? At muli siyang tumawa. Nakakapagtaka. Noong unang beses ko siyang nakita ni ngumiti ata ay di niya kayang gawin. Tapos ngayon, konting bagay lang tawa na siya ng tawa. Ang weirdo niya talaga. Bakit ka ba tawa ng tawa? Sama pa tumawa? Hindi naman, kaya lang ang weirdo mo Kailan pa naging weird tumawa? Hindi yung pagtawa ang weird. Ikaw. Ako? Oo, ikaw. Bigla siyang tumahimik. At parang ang lalim ng iniisip. Grabe, ang weird talaga niya. Paano ko nga ba siya nagustuhan? Wait. Gusto ko siya? Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang marinig kong kinakausap pala niya ako. Sorry. Ano yun ulit? Sabi ko nagugutom ako. Saan mo gustong kumain? Niyayaya mo ba akong lumabas? Hindi. Tinatanong kita kung saan mo gustong kumain. Di niyayaya mo nga akong lumabas? Fine. Whatever you wanna call it. So, saan? Yun ang unang beses namin kumain sa labas. Nasundan pa yun ng maraming beses. Sa tingin ko naman, nag-e-enjoy siya sa company ko. Ako? Well,
I think I'm in love. Kala ko'y limot mo na ang masakit mo nga naala. Akala ko'y tayo ng dalawa, hindi pa pala sapat ang dulot kong saya. Ang puso't isip mo'y nananatiling sa kanya.